A day in my life ay tara, samahan nyo na naman ako sa magulong paliwanag at sobrang bitter. Bali naisipan ko nga na pumunta kami ni Sanjo sa Talipapa. Ay oo, marami talaga ako stock sa rep. Kaso nga lamang, gusto ko minsan ako nga ay nakakapamasyal. Abay, alam nyo naman, lagi na lang nasa bahay. Layo na nga lang ang libangan ko pag ako nakakaalis-alis ng kauntian dito sa bahay. Bali, dala ko nga rin aking Ferrari dahil nga pwede naman ito sa Barangay Road. Bay, kita mo naman, naka-Ferrari. Walang ganon, te. Laking tulong nga sa akin itong Ferrari. Kaya huwag nyo naman pagbawal kahit man lamang sa Barangay Road. Ayan nga yung mga pitbull ko ay sunudan. Wow, pitbull. Bali, bumili na nga rin ako ng buto-buto na babo dahil nga gusto ko nga magsinigang. Kaya naman, gusto ko nga lagi masabaw at saka mainit. Bali, nakakita nga uli ako din ng pusit na malaki. Ako bumili na nga. Abay, Diyos ko po, kaya ayaw ko lumabas minsan. Yan, nung mahal ng paglabas. Parang yung ex ko lang, lumabas saglit, mayroon ng ibang mahal. Walang ganon, te. Hinugasan ko nga lamang din yung mga natirang hugasan. Dahil nga ako magluluto na, ayoko nga nang may hugasan ako pag ako nagluluto. Gusto ko nga malinis ito bago ako maggayat ng mga gagamitin. Ayoko nga na may pahara-hara pag magsisimula na akong magluto. Nado nga ako magluto pag malinis ang aking kusina. Abay, syempre, galigayahan ng nanay. Kung hindi lang ako ang ganito, alam ko marami tayo. Naalala ko tuloy ang nanay ko nung nabubuhay pa. Abay, anong lungkot na naman ang inyong auntie. Bigla na namang may naalala. Nainis ko nga rin ang nanay ko sa araw-araw na nangyayari sa buhay ko. Ganoon na rin mga kapatid ko. Sobrang namimiss ko na talaga. Iba talaga pag wala kang kapatid at wala kang nanay. Ayan, nun lungkot ng buhay. Pero syempre, kailangan ko maging malakas dahil may mga anak din ako umaasa sa akin. Ganoon na rin, meron din akong tate na andyan lagi nakasuporta sa akin tabi. Sabi nga daw, may plano si Lord kung bakit nga daw baga tinatanggal sa atin yung mga tao. Ito na lang, tinanggal si ex sa aking buhay. Hindi, wala na sana akong plano sa buhay ko. Walang ganun, tekeme. Hali nga ari, nag-start na nga rin ako magluto dahil nga mamaya si Sanjo ay magagalit na pag nagutom. Diyos kong batang ari, matapang pa sa kanyang nanay. Pero ang totoo, maaga talaga kami kumain. Wala kaming oras ng pagkain dito. Kailan gustong kumain, di kumain. Kanya-kanya na lamang tayo ng pagkain. Kaya nga, matatapos na yung niluluto ko. Di syempre, magagayak na ako ng kakainin. Hindi dyan mawawala yung aming mamahaling lamesa. Bay, kita mo naman. At ayun nga, kakain na naman ng matakaw yung auntie. First bite. Nari nga si Sanjo, pa-extra naman din sa aking mga video. Kita nyo naman. Simple lang ng buhay ko. Ganito lang ginagawa ko sa araw-araw. Mas gustuhin ko pa nga na mag-i-stay ako dito sa bahay kasama ang aking mga anak. Ako din kasi yung klase ng tao na hindi mahilig lumabas-labas. At ayun na nga si Ate Sandra, sumabay na nga din sa aming pagkain. Madalang-dala nga naming makasabayan sa pagkain. Tutuwa nga din ako kay Ate Sandra at medyo nakaka-recover na sa kanya pinagdadaan. Siguro nga kasi noon hindi ko siya nabigyan ng atensyon kaya nga lagi nakakulong siya sa kanyang kwarto. Talagang tayo lang mga magulang ang makakatulong sa ating mga anak dahil tayo lang makakaunawa kung ano pinagdadaanan nila. Maigi din yung ganito paminsan-minsan dahil nga maganda na rin nakakapag-open din sila ng pinagdadaanan nila. Nga si Sanjo dahil nga medyo busog pa hindi masyadong nakain dahil nga natutuwa din siguro siya dahil nakakasama niya ang ate niya ngayon. Dahil nga yung dalawang mag-ate talaga naman sarap buhay Yan. Okay lang naman yan. At least makita ko na okay silang dalawa. Kaya rin nga, magagayak na nga ako ng panligo ni Sanjo. Sa mga supporter ko nga, hindi ko kayo nakakalimutan. Hayaan nyo. Ako na rin mismo mag-chat-chat sa inyo. Hanggang dito na lamang. Salamat!